we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag kamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pasintabi po sa maselang kwento, isang 15 anyos na dalagita mahigit 20 beses daw na ginahasa ng sariling tiyuhin sa Bangaldan, Pangasinan. Naka-alerto si Russell Simorio. Exclusive. Galit at trauma ang nararamdaman ng 15 anyos na dalagita na si Maricar, di tunay na pangalan, mula Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Sumbong ni Maricar sa pulisya, paulit-ulit siyang ginahasa ng sarili niyang tiyuhin na edad 52. Nagsimula raw ang panggagahasa noong October 2023. Tinakot daw siya ng suspect. Kwento ng biktima, sa pilitan siyang dinadala ng suspect sa madilim na damuhan sa Barangay Alitaya kung saan nangyayari ang panggagahasa. Bumulong po siya sa akin na pag hindi daw po ako sasama, patay niya daw po ako. Tsaka sumama na lang po ako noon. Tapos doon po dinala niya po sa damuhan po. Nung pagkatapos niya na po akong galawin, binigyan niya po ako ng pera. Umabot daw sa mahigit 20 beses na ginalaw ng suspect ang dalagita. Natural lang na galit. Tapos pumunta ko sa police station, doon ko sinabi. Sabihin ko sa kanya na dapat pabayaran yung ginawa sa anak ko. Dapat makulong siya. Hindi pwedeng ganyang ginagawa sa anak ko. Kasi dito niya. Itinanggi ng suspect ang mga paratang laban sa kanya. Matagal na raw niyang karelasyon ng biktima. Ang relasyon namin dalawa, since October pa. Nung halos na lahat ng kinikita ko napupunta sa kanya, wala pong nangyari. Pinabulaanan ng biktima ang sinabi ng suspect. Nakatakdang isailalim sa medico legal ang biktima bago ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa suspect. Yung sa medical, malaking tulong yon para i-prove na yung bata ay na-rape. In medical terms talaga, meron talaga yon. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Natagpuan naman ang bangkay ng isang lalaki sa basurahan sa Cabugao, Ilocos Sur. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Magtatapon lang sana ng basura sa gilid ng bangin sa bahagi ng Barangay Quezon, Cabugao, Ilocos Sur ang isang menor de edad. Nang makita ang naaagnas ng bangkay, agad ipinaalam sa kanyang ama at tumawag ng pulis. Sa paunang investigasyon, kinilala ang bangkay na si Crispin Serna, 63 anyos, at residente ng Barangay Kaelayan ng nasabing bayan na ayon sa pulisya ay 4 na araw nang nawawala. Positibo siyang kinilala ng kanyang kapatid base sa kanyang suot na damit. Sa pagsusuri ng soko, may sugat sa leeg at dibdib ang biktima. Yung pinagtapunan doon ay walang bakas ng mga dugo. So posibleng itinapon lang yung bangkay doon. Iniimbestigahan ng pulisya kung ano ang motibo at kung sino ang responsable sa krimen. Ayon sa pulisya, palaisipan din daw sa kaanak kung ano ang dahilan sa pagpaslang sa biktima. Wino-workout natin, pinaiimbestigahan natin ng maigi kung sino yung last person na nakasama nitong biktima. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Patay naman ang 2 katao matapos daw na pagsasaksakin ng kanilang katrabaho sa Sitio Aludig, Barangay Poblacion, Burgos, Pangasinan. Nakilala ang mga biktima na sina Renato Nagal, 62 anyos at Pedro Retuya Jr., 60 anyos, parehong residente ng nabanggit na lugar. Nakilala naman ang suspect na si Ronnie Rivera, isang construction worker. Ayon sa PNP, kasalukuyan silang nagtatrabaho sa isang bahay nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan.
Pinagsasaksak ng sospek ang mga biktima gamit ang balisong. Dinala pa ang mga biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Tumakas ang sospek matapos ang krimen pero nahuli sa hot pursuit operation ng PNP. Maharap ang sospek sa kaukulang kaso, wala pa siyang pahayag. Ayon sa PNP, may dati ng alitan ang mga sangkot sa krimen. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Samantala, pinaghahandaan na ng NIA ang 6 na bayan sa Pangasinan na sa magiging epekto ng El Nino ngayong unang quarter ng 2024. Ang detalye, ihahatid live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, ayon na rin sa Pag-asa, asahan ang peak ng El Nino sa buwan ng Marso at Abril. Pinaghahanda na ng National Irrigation Administration ang 6 na mga bayan sa Pangasinan sa epekto ng El Nino ngayong unang quarter ng 2024. Kabilang dito ang mga bayan ng Santa Barbara, Mangaldan, Malasiki, Rosales, Santo Tomas at Calasiao. Karaniwan daw na sa ganitong panahon hindi na umaabot ang patubig sa karamihan ng mga barangay sa mga nabanggit na bayan. Talagang itong buwan na po talagang nararamdaman na natin yung El Nino. Ano po? Kasi yung water level natin sa Roque Dam ay mababa na po ang level niya. So talagang mararamdaman na po yan. Nakantabay ang NIA sa mga nabanggit na bayan. Namamahagi ang NIA ng water pump sa mga magsasaka para mapatubigan ang mga sakahan. Sa Calasiao, Pangasinan, isinasara ng mga magsasaka ang irrigation gates para makatipid sa tubig. Binabarahan po talaga, madam. Dahil para hindi mapunta doon sa kwan, di lalabas sa ilog. Sa Bintar, Ilocos Norte, sa halip na anihin, pinapakain na lang sa mga alagang hayop ang ilang pananim na palay dahil wala na raw laman ang mga butil. Hindi raw maganda ang pagtubo ng palay dahil sa kakulangan sa supply ng tubig. Bukod dito, pineste rin daw ng rice bag ang mga pananim. Natutuyo na rin ang ilang pananim na gulay tulad ng kamatis, munggo at sili. Nagkabitak-bitak na rin ang mga sakahan. Samantala, naglabas na ang palasyo ng Malacanang ng executive order para sa reactivation ng Task Force El Nino. Layon nitong rebisahin at i-update ang Strategic El Nino National Action Plan na magiging komprehensibong disaster preparedness and rehabilitation plan para sa El Nino. Karamihan naman sa mga sakahan o taniman nga na apektado ng El Nino, ito yung mga sakahan o taniman nga na nasa matataas na lugar at hindi na kayang abutin pa ng patubig. O kaya ito yung mga sakahan o taniman nga na rain-fed o umaasa na lamang sa tubig ulan upang matubigan. Nagsasagawa naman ng pagpupulong at regular na monitoring nga ang NIA, Agriculture Office, Pag-asa at maging kinatawan nga ng San Roque Dam upang ma-update itong estado ng antas ng tubig sa may dam para nga malaman pa kung ano yung extension ng pagpapatubig sa mga sakahan sa probinsya ng Pangasinan. Naipaliwanag din sa mga magsasaka na tuwing sumasapit nga ang buwan ng Nobyembre hanggang Marso hanggang Abril, ito yung dry season. Kaya naman pinapayuhan talaga sila na magtanim na lamang ng mga drought-resistant crops gaya na lamang ng mais, mani, munggo at pakwan na hindi matakaw sa patubig para hindi na rin sila malugi. Isa rin sa gabay ng mga magsasaka itong cropping calendar kung saan meron silang listahan ng mga punla o gulay na maaring itanim lamang sa kada buwan. Para naman sa maayos na distribusyon ng patubig, nagsasagawa ng scheduling ang NIA. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pag-iral ng hanging amihan sa ating bansa na mas ramdam ang epekto sa Northern Luzon. Kaya ramdam pa rin ang malamig na panahon lalo na sa madaling araw. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon gaya ng Cordillera, Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Pampanga. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa pero hindi naman malawakan. Samantala sa mga kapuso natin na mangingisda, magiging maalon po at hindi pa rin ligtas pumalaot sa northern, eastern at western seaboards ng Northern Luzon.
Karosa na sakay ang iba't ibang produkto ng mga magsasaka, nag-ikot sa kalsada ng Vigan City. Tunghayan sa report. Bida sa Longganisa Festival ang mga magsasaka ng Vigan City. Ipinarada ng mga magsasaka ang kanilang mga ani bilang bahagi ng Agriculture Day. Mula sa mga kuliglig na ipinamahagi ng city government sa mga asosasyon, binihisan ito upang gawing float. Ang konsepto, isang kalabaw hila-hila ang kariton dala ang mga sariwang ani. Pagpapahalaga raw ito sa mga magsasaka na tinaguri ang gulugod ng ekonomiya. Namahagi rin ng financial assistance sa halos 500 rice farmers sa lungsod. Ito ang sigaw ng mga taga-barangay Pampang Angeles City sa taunang selebrasyon ng Ati-Atihan Festival sa kapistahan ng kanilang patron na si Santo Niño. Enjoy na enjoy ang mga residente mula sa tradisyon ng paglalagay ng uling sa mukha, pagsasayaw ng imahe ni Santo Niño sa daan at makukulay na street dance competition. Ayon sa mga taga-Pampang, nagsimula ang tradisyong ito noong 1970s pagkatapos dalhin ng isang mag-asawa ang tradisyon ng pagsayaw ng Santo Niño mula Aklan. Sama-sama sa prosesyon ang ilang deboto ng Santo Niño sa pagdiriwang ng Santo Niño Festival sa Barangay Salisay, Dagupan City. Hawak ang iba't ibang imahen ng Santo Niño. Naglibot sa barangay ang mga deboto. May isinakay sa ginawang karosa at meron ding isinakay sa bisikleta. Pagkatapos ng libot, nagkaroon ng misa sa Santo Niño Chapel sa barangay. Bahagi ng kapistahan ang pasasalamat at matibay na pananampalataya ng mga residente sa kanilang poon na nagsisilbing patron ng barangay. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bumagsak na sa 70 pesos per kilo ang presyo ng sibuyas sa Mangaldan Public Market. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Mula 120 pesos, bumagsak sa 70 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas sa Mangaldan Public Market. Bunsod ito ng maraming supply. Tone-toneladang sibuyas daw ang nakukuha ng tinderang si Remy sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Araw-araw naman sir, hindi naman parehas ang presyo. Mamaya ay ngayon, medyo mura, bukas, tataas ganon. Pag minsan makakuha kami ng mura, medyo dagdagan namin yung paninda namin. Direktang inaangkat ni Jonathan ang mga panindang sibuyas sa Bayambang. Nagsimula na raw ang anihan ng mga magsasaka ng sibuyas, kaya unti-unting bumaba ang presyo. Siyempre maganda subukan pagtinda kahit para lumago yung pera. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, tamang-tamang pagsisimula ng anihan ng sibuyas dahil paubos na ang supply sa mga storage facility. Inaasahan ding mas dadami ang supply ng sibuyas hanggang Marso na peak season ng pag-aani. Yung puti, malaki na yung harvest. Nagha-harvest yung iba sa Nueva Ecija at saka dito sa Pangasinan. Pero yung pula, wala pa. Expected by March pa yun. Nananatili sa 100 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Inaasahan ding bababa ang presyo nito sa Marso. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, Comelec Pangasinan nakatanggap na ng kabuang 99% na pirma para sa People's Initiative kaugnay sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. Sundan sa ulat ni Joan Punsoy. Umabot na sa 99% ang natanggap na pirma ng Comelec Pangasinan para sa People's Initiative kaugnay sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution. Isang bayan na lamang daw ang hindi pa nakakapagsumite dahil hindi pa nakakamit ang target na bilang ng pirma. At least 3% ng kabuang bilang ng botante sa kada distrito ng Pangasinan ang target sa signature campaign. Sa ngayon, mananatili lamang sa mga Comelec office sa bawat bayan at lungsod ang mga dokumento kung saan nakapaloob ang mga pirma. Magsusumite rin ang Comelec Provincial Office ng confirmation sa Central Office na nakatanggap sila ng kopya ng mga pirma. I-verify lamang daw ng Comelec ang mga pirma kapag meron ng kautusan ang Comelec and Bank.
ibabangga lang po namin yan doon sa mga database namin. Dahil nga po meron kaming database ng mga botante wherein kinapture po namin, di po ba, yung biometrics including yung signature. So meron po kaming kopya. Samantala, ayon sa DILG, bawal mangialam ang mga opisyal ng barangay sa pagpapapirma sa People's Initiative. Halimbawa po, ang isang barangay official, siya mismo ang gumababa at nagpapapirma sa mga tao. Siyempre, may violation na ron. Bawal din daw ipagamit ang barangay hall bilang venue sa pagkalap ng pirma. Ayon naman sa DILG Pangasinan, hinihintay pa lang ang official memo na ibababa ng Central Office kaugnay rito, pero malinaw na bawal ipagamit ang resources o pondo ng barangay para sa PI. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Pasintabi po muli mga kapuso, nalunod sa kanal kung saan dumadaloy ang dumi ng baboy. Ang 3 taong gulang na lalaki sa barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng PNP, iniwan ng bata sa pangangalaga ng kanyang nakatatandang kapatid habang nagtatrabaho ang mga magulang. Inakala raw na naglalaro lamang sa paligid hanggang sa mapansin na nawawala na ang bata. Inabot ng 18 oras ang paghahanap sa bata hanggang sa matagpuan sa kanal ng babuyan sa likod ng kanilang bahay. Wala raw takip ang naturang kanal. Paalala naman ng PNP sa mga magulang na bantayang maigi ang mga anak. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Initially, naglalaro daw yung bata sa labas. Pero nung pumasok na yung mga nag-aaruga sa kanya, pagbalik daw po, di na makita yung bata. Most probably, ma'am, umalis rin yung bata doon sa pinaglalaroan niya at napadpad doon sa may kanal. 21 anyos na lalaki na tinaguri ang top 2 most wanted person sa Central Luzon na aresto ng otoridad sa Cagayan. Tutukan sa report. Matapos ang 2 taong pagtatago sa batas, naaresto na rin ng mga otoridad ang 21 anyos na si Angelo Samaniego, residente ng Barangay Bantug Norte, Cabanatuan City. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kanyang pinagtataguan sa Zone 6, Barangay Poblasyon 2, Piat, Cagayan, kung saan natuntun ng mga pinagsanib na persa ng pulisya. Ayon sa otoridad, si Samaniego ay pangalawa sa listahan ng mga most wanted person ng PNP sa Central Luzon dahil sa kasong 3 counts of rape. Nakapit ngayon sa Cabanatuan City Police Station ang akusado na todo tanggi sa mga paratang sa kanya. Aabot sa 170 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Mexico, Pampanga. Nakuha ang mga ilegal na droga sa isang abandonadong kotse sa Barangay Lagundi matapos itip ng isang informant. Sa paunang investigasyon, aabot sa 25 kilos ng shabu ang narecover sa loob ng sasakyan. Nakasilid sa tea bags ang mga ito. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang mga nag-iwan nito. Nasunog ang 6 na hektaryang bahagi ng bundok sa Itogon, Benguet nitong weekend. Bahagi ito ng isang minahan sa lugar. Ayon sa BFP, pinalala ng El Nino ang sunog dahil ilang buwan nang walang ulan sa lugar at tuyong-tuyo ang kabundukan kaya mabilis na kumalat ang apoy. Malayo naman daw sa mga kabahayan ang sunog. Kontrolado na ng BFP ang sitwasyon. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog. CJ Torida, 1 North Central Luzon. State of calamity idineklara sa San Fernando City, La Union dahil sa pagkasunog ng wet market. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Isinailalim na sa state of calamity ang San Fernando City, La Union matapos masunog ang wet market ng syudad noong January 11, 2024. Idiniklara ng sangguniang panlungsod ang state of calamity sa pamamagitan ng special session. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga apektadong negosyante. Ganon din ang mabilisang clearing operation na susundan ng konstruksyon ng bagong pamilihan. Hindi pa rin tukoy ang sanhi ng sunog sa pamilihan. Bumuo na ng investigating body ang BFP La Union na tututok sa malawakan at malalimang investigasyon. May team na po na kinumpose yung Provincial Office ng La Union para tutukan tong kaso. Aminado ang Bureau of Fire Protection na posibleng matagalan pang investigasyon. Ongoing pag-process ng fire scene natin, tapos yung sa collection of evidence.
Sa ngayon, aabot sa 203 million pesos ang economic and development loss dahil sa sunog, habang 90 million pesos naman ang danyo sa infrastructure. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isinasagawa ng MSWD ang house-to-house validation para sa pagbibigay ng financial assistance sa mga solo parent sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Malawakan ng pag-iikot ng mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office sa mga barangay para i-monitor ang mga solo parents sa Calasiao, Pangasinan. Isinasagawa ang house-to-house validation para malaman kung kwalipikado pa at may tuturing pang solo parent ang isang miyembro. Yearly ang validation natin to ensure na yung ini-issuehan natin ay talagang solo parent. Mula sa mahigit 400 solo parent noong 2023, umaabot na lang ito ngayon sa mahigit 150. Paliwanag ng MSWD, karamihan sa mga dating solo parent hindi na nag-renew sa MSWD dahil hindi na sila kwalipikado. Lumalabas sa validation ng MSWD na may mga kinakasama ng mga dating solo parent. Titignan natin kung anong nangyari doon sa mga iba na dating solo parent sila. So, pwedeng may mga asawa na, may mga partner na sa buhay, hindi na qualified na as solo parent, or pwedeng wala na silang anak na menor de edad na nasa poder nila. Nakatatanggap ng financial assistance ang mga solo parent mula sa lokal na pamahalaan. 2,000 piso ang natanggap ni Aling Lourdes. Instant blessing ay natanggap niyang ayuda na ibibigay raw niya sa kanyang anak na nag-aaral sa kolehiyo. Hindi, ito ay pangkwan ng kasi pumapasok yung anak ko sa scholar po siya doon sa Bayangbang. Allowance niya. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 3 bahay ang tinupok ng apoy sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Pangasinan at Nueva Ecija. Nakaalerto si Russell Simorio. Nasunog ang 2 palapag na bahay sa Barangay Poblasyon, Lawak, Pangasinan. Mabilis na kumalat ang apoy kaya nadamay ang isa pang kalapit na bahay. Tumagal ng mahigit 30 minuto ang sunog. Walang naisalbang gamit ang mga nakatira sa bahay. Isa sa anggulong iniimbestigahan ng BFP ang naiwang nakasinding lampara sa loob ng bahay. 3 months na daw po silang walang kuryente. So wala silang electrical connection. Tapos gabi na rin po kasi yun. Kaya ang parang source of light lang po nila is yung lampara. Nasunog din ang isang bahay sa Barangay 1, Quezon, Nueva Ecija. Nagtulungan ang mga residente sa pag-apula sa apoy. Bago pa man dumating ang mga bumbero, walang naisalbang gamit sa nasunog na bahay. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog na tumagal ng halos kalahating oras. Isa po na tinitingnan natin electrical dahil ang nangyari po kasi ang sunog ay bandang hapon. So inaalis po natin yung anggulo ng kandila or niluluto. Walang nasaktan sa parehong insidente ng sunog. Isa sa binabantayan din ng BFP ang insidente ng grass fire ngayong nararanasan ng El Nino. Pakiusap ng BFP sa mga residente, iwasang magtapon ng upos ng sigarilyo sa tuyong bukid. Iwasan ding magsiga para maiwasan ang pagsiklab ng apoy. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Paniningil ng 30 pesos na entrance fee sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium ipatutupad ng Ilocos Norte Provincial Government. Ang detalye sa ulat ni Gab De Luna. Ipatutupad ng Ilocos Norte Provincial Government ang paniningil ng 30 pesos na entrance fee sa mga magpupunta sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Luwag City. Halos 2 buwan na ang nakalilipas ng opisyal na buksan sa publiko ang stadium noong December 7 ng nakaraang taon. Tinaguri ang world-class ang stadium na may 12,000 seating capacity. Ang entrance fee magsisilbi umanong environmental fee o maintenance fee ng stadium. We can inform the public na magsisingil na po kami as soon as we can for entrance fee.
sa Marcos Stadium. We opened it up for free, of course, for Christmas reasons. Libre naman ang entrance fee sa stadium sa mga batang below 4 feet, senior citizen at PWD. Nanawagan naman ang mga student-athlete na naghahanda para sa nalalapit na R1AA meet na gawing libre sa mga atleta ang access sa stadium. Met kaso labinbindas no libre kanya mga student athlete. By schedule naman yan Na-clusterize kasi yung payment niya na if the school will school team ang gagamit, meron silang discounted rates para ma-meet nila yung eligibility to become provincial sports training reserves. Pina-finalize pa raw kung kailan ipatutupad ang paniningil ng entrance fee. Kasama si George Benson, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala upang maibsan ang problema sa paradahan sa Baguio City, pagpapatayo ng parking buildings ang target na maisakatuparan ng LGU. Sundan sa report. Kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga turistang umaakyat sa Baguio City, pangunahing problema sa syudad ang kawalan ng paradahan ng sasakyan. Kaya ang madalas na panawagan ng otoridad sa mga turista, iwan ang mga pribadong sasakyan sa tinutuluyang hotel o transient houses at sumakay na lang sa public transportation para hindi mamroblema sa parking ng sasakyan. At upang maibsan ang problema sa paradahan, target ng LGU na maisakatuparan na ang konstruksyon ng multi-level parking buildings. Minamadali na itong proyektong ito. Sa ngayon, alam naman natin yung itong acute lack of parking spaces talaga isa sa main problems sa city, lalo na at may kinalaman ito sa problema rin sa traffic. Meron na natukoy ang LGU na 13 lugar kung saan ipatatayo ang parking buildings. Kakasya raw rito ang 14,000 parking slots. Sa ngayon, nasa 2,700 parking slots lang ang available at nagagamit sa City of Pines. Sa oras na maisakatuparan ng proyekto, makatutulong ito na maibsan ang traffic congestion sa syudad. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Paggawa ng bukayo, mahigit 5 dekada ng kabuhayan ng 62 anyos na lalaki sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Ang all-time favorite ng Pinoy na panghimagas na bukayo, 5 dekada ng kabuhayan ng 62 anyos na si Joseph Solis ng Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Naging matamis din ang hatid nito sa kanyang buhay dahil dito itinaguyod ng kanyang pamilya at napagtapos ang pag-aaral ng kanyang 6 na anak. Kahit na ganito ang kanang bukayo, napagpaaral ko lang mga anak ko. Hanggang ngayon buhay pa rin. Siguro mga anak ko mamanain na rin ng mga anak ko ito, mga apo, ganun. Sa paggawa ng bukayo, mano-manong kinakayod ang niyog, haluan ng pulang asukal at lutuin mabuti na aabot sa mahigit 1 oras. Isa-isang hulmahin pabilog ang bukayo at maaari nang ilagay sa packaging nito. Malambot siya. Masarap, sobra. Bukod sa kanyang pamilya, nakatulong ito sa kanyang mga kapitbahay. Nakatuwang din niya sa pagpapalago ng kabuhayan. Ito, nakakakuha kami ng pambiling pagkain namin, ulam namin, tapos yung malapit lang kami dito, yung parang madali na namin puntahan yung ripakan, hindi na kami sumasakay ng motor, ganun. Tsaka madali din siyang gawin. Isa lamang daw itong patunay na kahit maliit na naging simula, basta't samahan ng sipag at tiyaga, talagang lalago ang kabuhayan. Tiyaga lang, tiyaga. At mayroon din ng ibigay ng Diyos, Panginoon Diyos na pagtitiwala sa ating abang tayo na bubuhay. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon.
buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.